Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1381 hanggang Kabanata 1390. Kabanata 1381. Nang makita ni Hansen ang sinag, huli na para makailag siya. Sa halip, sinuntok niya ito. Boom! Isang napakalakas na puwersa ang nagpadpad kay Hansen sa dingding ng kuweba na nagdulot ng pagbagsak at paglibing sa kanya. Nawala ang kapit niya sa Starsea Orb, nangyari ito na nagresulta sa pagbagsak nito. Kinuha ito ng babae, kumunat ang noo, at sinabi, ang lakas ng buhay ng lalaking ito. Sumagot ang aso, huli na para sabihin iyan. Pagkatapos ng laser ko, halos patay na siya. Ganoon na nga, hindi naman siya kailangan. Pagkatapos ay umalis ang babae at ang kanyang kasamahang aso, kasing bilis at kasing tahimik ng pagdating nila. Ang aso, na sumusunod sa kanya mula sa likuran, ay nagsabi, well, hindi natin masasabi na nasayang ang biyahe. Kahanga-hanga ang bagay na ito, ang pagkuha ng Gemstone Geno Core. Ang iyong Self Geno Core ay umabot lang sa Gemstone class, hindi ba? Ngayon may isa ka pang. Ikaw ay isang maswerteng tao, kung maaari kong sabihin, milady. Isang Gemstone Geno Core lang iyon. Oo, pero nakuha mo ito mismo. Pinaghirapan mo ito. Mas maganda iyon kaysa sa pagkakaloob sa iyo, tulad ng ibinigay sa iyo ng Panginoon ng Sacred Shelter. Tuldok. Isang kamay ang sumulpot mula sa isang mountain ng mga bato at mga labi. Sa loob ng usok at ambon na nagtatakip dito, isang ilaw ang nagsimulang lumiwanag, mas maliwanag kaysa sa tanghaling araw. Ang sinag ay dapat na kapangyarihan ng isang nilalang na may banal na dugo, at higit pa rito, mayroon itong kapangyarihan ng katahimikan, na maaaring pumatay ng isang tao sa isang iglap. Kung wala ang Super King Spirit, mamamatay siya. Sinuri ni Hansen ang walang laman na kuweba na kanyang kinatatayuan ngayon. Nagalit siya sa nangyari, at habang kinakagat ang kanyang ngipin, nangako siyang maghihiganti sa mga taong gumawa nito sa kanya. Malalakas sila, masyadong malalakas. Kailangan kong magmadali at ma-max out ang aking mutant Geno points ng mabilis. Iyon ang pinakamababang kailangan ko kung umaasa akong patayin ang asong iyon. Sacred Shelter ang tawag nila, hindi ba? Oo, tatandaan ko iyon. Magsisisi sila sa pagiging kaaway ko. Si Hansen ay naghihirap mula sa halo-halong emosyon ngayon, lahat ay may halong negatibidad. Gayunpaman, lumingon siya, at pagkatapos ay may nakita siya. Kung saan sumabog ang laser ng aso, isa pang kuweba ang nahayag. Ang kuweba na iyon ay napakaliwanag, at ang nagniningning na ilaw ay nagpalaya sa maalikabok na usok na sumasakal sa karamihan ng kuweba. Sa loob, nakita ni Hansen ang isang itlog na halos 1 metro ang laki. Mukhang pinalamutian ito ng maraming bituin. Oh! Wow! Mukhang hindi pala ako aalis na walang dala. Ito ba ay isang itlog ng Starsea Beast? Ang sakit ni Hansen ay medyo nabawasan, kaya naglakad siya patungo rito upang suriin ito ng mas malinaw. Ang Gemstone Geno Core ay isang magandang bagay na matagpuan, ngunit hindi ito makakatulong sa pagpapalaki ng kanyang mga genes. Ang itlog na iyon, gayunpaman, ay maaaring magpalaki ng kanyang Geno points. Mabilis na kinuha ni Hansen ang kanyang sungay at inilagay ito sa balat, handa nang mag-drill ng isang butas sa loob. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, nagsimulang mag-drill si Hansen ng isang butas gamit ang kanyang sungay, para makatulong siya sa kanyang sarili sa isang malaking pagsipsip. Ang balat ay mas makapal kaysa sa inaasahan, at isang dagsa ng mga spark ang lumipad malapit sa kanyang mga mata na nakapikit na ngayon. Ilang sandali lang, napansin niyang nagawa niyang mag-drill ng isang maliit na butas sa balat ng itlog. Iniisip na maaaring nakalusot na siya, inilagay ni Hansen ang kanyang mga labi sa itlog, iniisip na masisipsip niya ang mga laman nito. Sa kasamaang palad, hindi siya nakalusot ng sapat, at walang matamis na nectar na katulad ng pula ng itlog ang naramdaman. Kaya, pinalitan ni Hansen ang kanyang mga labi ng isang mata. Sinubukan niyang tingnan kung ano ang nasa loob, ngunit hindi niya makita. Kaya, gamit ang kanyang mga kamay, sinubukan ni Hansen na ipasok ang kanyang mga daliri sa butas at manu-manong hukayin ang mas maraming balat. Kalahating oras ang lumipas, ang butas ay naging kasing laki ng isang ping-pong ball. Sinubukan niyang gamitin muli ang kanyang sungay, ngunit pagkatapos ng ilang karagdagang sesyon ng pag-drill, biglang nabasag ang itlog. Walang katas sa loob, ngunit may isang maliit na dinosaur na may 3 sungay.
May tatlong sungay ito at asul ang kulay. Ang tatlong sungay ay parang gawa sa kristal na may kulay ng kalangitan sa gabi. Kumikislap ang mga ilaw sa loob para bang refleksyon ng kumikinang na kalawakan. Ito ang sanggol ng Star Sea Beast, hindi ba? Dapat ito. Ang isang sanggol ay magbibigay ng mas maraming genes kaysa sa hindi pa nabubuong pula ng itlog, tiyak na iyon. Kukunin ni Hansen ito at dadalhin kasama niya, buhay man o patay. Nakapikit ang mga mata nito, kaya ngayon ang pinakamagandang oras. Ngunit mabilis itong nagbago ng yumuko si Hansen para kunin ito. Bumukas ang mga mata nito, at sa isang napaka-cute na bagong panganak na kagyat, tumalon ito at nagsimulang maglakad-lakad. Naisip ni Hansen na tawagin itong Galaxy Beast bilang parangal sa magagandang sungay nito. Naisip din niyang ang pagbibigay ng pangalan ay Hangal dahil plano na niyang gawing hapunan ito. At nang ibaba niya ang kanyang mga braso, handa nang patayin ito, nakita ng sanggol na nilalang na ito ay isang tanda ng pagmamahal. Pagkatapos, tumalon ito sa kanyang mga bisig. Nagulat si Hansen nang makita ito. Naisip niyang kailangan niyang labanan ang nilalang kung gusto niyang makuha ito. Ngunit hindi siya isang kumpletong tanga sa mga cute na nilalang, at habang nakatitig siya sa nakakapang-akit na magagandang asul na mga mata nito, nagsimula itong dilaan ang kanyang mukha ng may pagmamahal. Kung dilaan mo ulit ako, papatayin kita. Sabi ni Hansen, habang inilalagay niya ang nilalang. Bumagsak ang Galaxy Beast sa kanyang puwitan at tumitig kay Hansen na nakataas sa kanya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng mga Sacred Blood Geno Points, sana alam mo iyan. Kaya patawarin mo ako sa bagay na ito, at huwag mo itong ituring na personal, sabi ni Hansen habang itinaas niya ang kanyang sungay, handa nang sumalakay. Survival of the fittest. Ang malalakas ang nabubuhay, ang mahina ay namamatay ng isang kakilakilabot na kamatayan ng hindi patas. Sa susunod na buhay, maging isang babae. Ang mga taong tulad ko ay maaaring mas magtrato sa iyo. Pagkatapos ay inilunsad ni Hansen ang kanyang braso patungo sa nilalang, inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake. Nanatiling nakatigil ang Galaxy Beast, mausisa kung ano ang ginagawa ni Hansen. Napaka-inosente nito. Ako. Pinukpok ni Hansen ang nilalang ng kanyang sungay ng maraming beses, ngunit nanatiling hindi apektado. Kabanata 1382. Kailangan kong maging malupit dito. Kailangan ko ng kapangyarihan para patayin ang asong iyon, pero ang nilalang na ito ay dapat may kakayahang palambutin ang kalooban ng isang kaaway. Kinuha ni Hansen ang nilalang at nagpatuloy ito sa pagdila sa kanyang mukha, tulad ng ginawa nito kanina. Totoo ngang kaibig-ibig ito, kaya pilit niyang inilayo ito upang hindi gumana ang mga mata nitong parang tuta at palambutin ang kanyang determinasyon. Ako ay isang lalaki. Isang nagniningning na halimbawa ng isang lalaki. Ito ay isang nilalang lamang. Pagkain ito, itinaas ni Hansen ang kanyang ekstrang kamay, ang sungay ay kumikinang sa mahinang liwanag ng yungib. Handa na siyang ibagsak ito sa maliit na bagay ng malakas. Ngunit gaano man niya gustong gawin ito, may isang bagay sa kanya na nagtanggi nang dumating ang oras para ibagsak ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit pagkatapos ay ibinaba niya ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, ngunit pagkatapos ay ibinaba niya ito. Nagpatuloy ito ng medyo matagal, at sa tuwing nabigo siyang gawin ang gawa, mas lalo niyang sinumpa ang kanyang sarili. Narinig ng Galaxy Beast ang pagbubulong ni Hansen ng mga masasamang salita sa ilalim ng kanyang hininga, kaya nag-ikot ito sa kanyang kamay. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Hansen at inihilig ang ulo nito, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ikaw ay isang nilalang na may banal na dugo. Hindi ka ba makakatingin sa bahagi? Ipakita mo sa akin ang iyong mga ngipin o kung ano paman, pakiusap ni Hansen, alam niyang hindi niya kayang patayin ang isang napaka-cute na nilalang. Pagkatapos ay ibinaba ng Galaxy Beast ang ulo nito sa ilalim ng mga balikat nito. Kumunat ang noo nito at kumurap ang mga mata nito, para bang malapit na itong umiyak. Tigilan mo iyan. Itigil mo ang cute na kalokohan na ito. Kumilos ka tulad ng isang nilalang na may banal na dugo. Halika, subukang punitin ang aking lalamunan. Iyon ang talagang gusto mong gawin, hindi ba? Hindi ba? Ang pagmamakaawa ni Hansen ay malapit nang umabot sa antas ng pag-aalburuto. Ilang sandali lang, nag-collapse ang dam ng Galaxy Beast, at isang baha ng luha ang sumabog. Okay lang. Ano man. Tumigil ka sa pag-iyak, magkakagulo ka. Ano ang iisipin ng mga puno sa akin, ha? Tahimik nang inamin ni Hansen sa kanyang sarili na hindi niya magagawa iyon. Hindi niya lang kaya, at iyon ang kanyang pagkatao. Mahinang tinapik ni Hansen ang ulo ng maliit na nilalang upang aliwin ito. Halos kaagad, tumigil ang mga luha.
Pagkatapos, gamit ang malagkit nitong dila, nagsimulang dilaan ng Galaxy Beast ang kamay ni Hansen ng may kagalakan. Okay. Gusto mo ba ng trabaho? Maaari kang maging bahagi ng aking bantay, okay. Kung kaya mong tumahol ng malakas, sapat na iyon. Mga unang hakbang. Asahan ko ang higit pa sa iyo sa hinaharap, ngunit 5 minuto ka palang nabubuhay, kaya bibigyan kita ng benepisyo ng pagdududa sa ngayon. Sinubukan ni Hansen na bigyan ito ng pinakamahusay niyang boses ng ama. Gumapang ang Galaxy Beast sa mga braso ni Hansen at pagkatapos ay tumambay sa kanyang balikat tulad ng ginagawa ng mga bagay. Pagkatapos, dinilaan ulit nito ang kanyang mukha. Hoy, ano ba ang sinabi ko? Hindi sa mukha, magkakaroon ka ng mga pimples. Habang sinasabi ito ni Hansen, napansin niya ang isang bagay. Mas gamaan ang pakiramdam niya. Talagang gumagaling siya sa bawat madulas na dila. Pagkatapos, bigla na lang, nagdare ng isa pang Starsea Orb ang Galaxy Beast. Lumulutang ito ng ilang sandali, ngunit pagkatapos ay nahulog sa isang silid ng tubig na nakapalibot kay Hansen. Di nagtagal, ganap nang gumaling ang katawan ni Hansen. Laway man o hindi, kahanga-hanga iyan. Isang kombinasyon ng tubig at pagpapagaling na elemento. Maganda. Ang pagpapalit ng orb para sa maliit na nilalang na ito ay mukhang isang karapat-dapat na palitan. I-deactivate ni Hansen ang kanyang Super King Spirit Mode at nagpa siya ng umuwi. Oh, makukuha ng asong iyon ang nararapat sa kanya. Ang babaeng iyon din. Og. Ang isang nakakadiri na matandang babae, sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Hindi madalas na masisiyahan ng mga tao sa kanya, ngunit kapag nangyari iyon, talagang masakit. Narinig niya silang nag-uusap tungkol sa isang lugar na tinatawag na Sacred Shelter, kaya nais ni Hansen na magtanong tungkol dito. Ang impormasyon ang unang bagay na kailangan niya bago magplano ng kanyang paghihiganti. Natuklasan niya na ang Sacred Shelter ay isang super shelter sa kasamaang palad. Ang Panginoon nito ay isang super nilalang na nagngangalang Skylord. Mukhang medyo mataas ang antas ng babaeng iyon. Karaniwan, pagpili ng mga buto sa mga malalaki na. Ano man ang kaso, mukhang kailangan ko ng higit pa sa mga mutant geno points para maayos ang alitan na ito. Gumugol ng maraming oras si Hansen sa pag-iisip kung paano niya may hahanda ang kanyang paboritong malamig na ulam. Si Hansen ay mapait sa kanyang kaluluwa. Ang mga ganitong bagay ay hindi nangyayari sa kanya. Ang mga ganitong bagay ay hindi dapat mangyari sa kanya, sa lahat ng tao. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para maayos ang score. Ang pag-level up ang pinakamahalagang gawain sa kanyang agenda para magsimula. At nagsimula siya sa pamamagitan ng pag-max out ng kanyang primitive geno points. Nang makita ng babae at ng aso si Hansen, nasa Super King Spirit Mode siya. Sa susunod na pagkikita nila, hindi makikilala ng kanyang mga umaatake na siya ang taong kanilang sinalakay sa kagubatan. Dumating si Moment Queen para sabihin kay Hansen na nakolekta na nila ang 1,000 genes at maaari na siyang bumisita sa Geno Core Storage. Nais ni Hansen na suriin muna ito at gumugol ng ilang oras doon. Hindi siya sigurado kung ang babae at ang kanyang aso ay nasa paligid, at kung nasa labas siya ng shelter, natatakot siyang masyadong maaga silang makasalubong. Ang access point ng Geno Core Storage ay halos kapareho ng isang teleportation device. Gayunpaman, hindi ito mechanical o electrical, at wala ring mga magarbong kasangkapan o kakaibang screen na nag-aalok ng mga teknikal na pagbabasa na halos walang ibig sabihin. Mayroong maraming mga neon pattern at disenyo na nagpapaganda nito, gayunpaman. Sa gitna ay isang bato. May nakaukit na salita sa gitna nito, ngunit hindi alam ni Hansen ang ibig sabihin nito. Tumapak si Hansen dito, iniisip kung aling Geno Core ang dapat niyang gamitin muna. Hindi mo magagamit ang mga natagpuan sa field dahil hindi ito self-Geno Core. Kailangan mong gumamit ng core na ginawa ng iyong sariling katawan. Karamihan sa mga tao ay magkakaroon lamang ng isang self-Geno Core, ngunit nakakuha na si Hansen ng 2. Susubukan ko ang Crystal Egg. Higit sa lahat, gusto lang makita ni Hansen kung ano ang hitsura ng lugar. Matapos ay summon ang Crystal Egg, ang kakaibang salita ay nabuhay tulad ng isang hologram sa paligid niya. Ilang sandali lang, natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang malaking tablet kung saan nakasulat ang isang mahabang mensahe. Natagpuan ni Hansen ang kanyang sarili na hindi mabasa ang nakasulat, ngunit parang naiintindihan niya ito, kahit na ano. Ito ay isang leaderboard, at sinabi nito sa kanya ang mga pangalan ng nangungunang 100 bronze Geno Cores na maaari niyang asahan na matagpuan. Ang numero 3 ay tinatawag na Heart Wheel, napansin niya. Mayroon ding ibang nakasulat sa tabi nito bilang isang karagdagan. Sinabi nitong, Sacred Shelter. Kabanata 1383.
Hindi lang ang nasa ikatlong pwesto. Tiningnan ni Hansen ang nangungunang 100 at napansin na marami sa mga Geno Core doon ay mula rin sa Sacred Shelter. Pinatunayan nito na ito ay isang malakas na lugar, talaga. Marami pa ring mga Geno Core na walang karagdagang teksto, kaya nagtaka si Hansen kung kabilang din ba ang mga ito sa Sacred Shelter. Habang sinusuri ni Hansen ang listahan ng rango, isang lalaking gawa sa bato ang nagsimulang gumalaw. Nagsalita siya kay Hansen, maligayang pagdating sa Geno Core Storage. Ang iyong rango ay 100 milyon sa likod. Gusto mo bang magsagawa ng pagsusulit? Sino ka? Tumingin si Hansen kay Rockman. Ako ang Geno Core Storage. Ang Geno Core Storage ay ako. Maaari mo akong ituring na isang Geno Core, paliwanag ni Rockman. Sinasabi mo bang ang Geno Core Storage ay isang espesyal na Geno Core? Kumunat ang noo ni Hansen. Oo, sagot ni Rockman. Kung gayon, sino ang may-ari ng Geno Core na ito? Tanong ni Hansen. Nagsalita si Rockman gamit ang isang monotone na boses at sinabi, ang santuwaryo ng ika-4 na Diyos. Nagpatuloy si Hansen sa pagtatanong ng ilang karagdagang katanungan at natapos siyang matuto ng maraming bagay tungkol sa Geno Core Storage. Pagkatapos noon, pumayag siyang simulan ang pagsusulit. Sa Geno Core Storage, hindi mo kailangang makipaglaban para sa bawat rango. Bibigyan ka ng pagsusulit ng isang rango depende sa pagganap ng Geno Core mismo, at ang rango ay tataas at bababa alinsunod sa kapangyarihan nito. 100 milyon, 10 milyon, 1 milyon, 100,000, 10,000, 1,000, 100, nangungunang 10, at numero 1. Sa bawat bracket o rango na iyong narating, ang iyong Geno Core ay mapapalakas. Ginagawa nitong mas malakas ang iyong Geno Core, ngunit hindi nito binabago ang antas nito sa isang mas mataas na tier tulad ng mula sa bronze hanggang sa silver. Gusto ni Hansen na makuha ang numero 1 pwesto upang makuha niya ang siyam na reinforcement para sa kanyang Geno Core at pagkatapos ay umakyat sa silver Geno Core storage. Kung gagawin niya ito sa tuwing, palagi niyang makikita ang kanyang sarili na mas malakas kaysa sa mga hindi nagpapalakas ng kanilang mga Geno Core. Ngunit ang pagiging numero 1, sa daan-daang milyong nakikipagkompetensya para sa parehong titulo, ay hindi isang maliit na tagumpay. Sa kabutihang palad, ang mga laban sa Geno Core Storage ay hindi ganap na nakasalalay sa mga Geno Core. Nakasalalay din ito sa Master at sa kanilang kahusayan sa pakikipaglaban. Kahit na ang Crystal Egg ay hindi ang pinakamahusay, magagamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan upang maabot ang unang lugar. Ibinigay ni Hansen ang Crystal Egg kay Rockman. Pagkatapos, binuksan ni Rockman ang kanyang ikatlong mata at nagliwanag ng ilaw sa itlog. Habang nagliliwanag ito, nagpakita ng mga numero ang mga mata ni Rockman. Mukhang isang slot machine. Pinanood ni Hansen ang mga numero na bumaba mula sa isang napakataas na halaga patungo sa isang mas maikling halaga. Ang mga kapangyarihan ng Crystal Egg ay mabuti, ngunit ang mga kahinaan nito ay hindi mahirap makita. Naniniwala siyang maaari itong maabot ang 10,000 bracket, gayunpaman. Ang Crystal Egg ay hindi makakasakit, kaya ang rango nito ay maaaring mababa. Gayunpaman, hindi siya masyadong mag-aalala kung sakaling mangyari iyon. Habang bumababa ang mga numerong ipinakita ni Rockman, mabilis na nagulat si Hansen. Wow! Umabot ito sa 4 na digit na hanay. Mas mababa ito sa 10,000 ngayon, at patuloy itong bumababa. Talaga bang ganoon kalakas ang Crystal Egg? Hindi makapaniwala si Hansen sa kanyang mga mata noon nang makita niyang nasira nito ang 3 digit na hanay kalaunan. Ang Crystal Egg ay hindi nakakasakit. Minsan kapaki-pakinabang ito, ngunit hindi naisip ni Hansen na karapat-dapat itong ituring na ganoon kalakas. Nang maabot ng mga numero ang 2 digit, nagsimulang mag-isip si Hansen na maaaring may problema sa pagsusulit. Ang Crystal Egg ay may malalaking depekto, at nahirapan siyang paniwalaan na naabot nito ang nangungunang 100. Ang mga numerong nasa mga mata ni Rockman ay patuloy na bumababa. Sa tuwing gumagalaw ang mga ito, tumatalon ang puso ni Hansen. Ito ay baliw. Para bang nananaginip siya. At sa wakas, nagpakita ang mga mata ni Rockman ng numero 1 at ang numero 0. Halos tumalon ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Naabot ng Crystal Egg ang nangungunang 10. Nangangahulugan iyon na nakakuha na ito ng 8 reinforcement, kaagad. Naisip niyang kailangan niyang makipaglaban ng matagal upang maabot ang puntong ito, at hindi niya kailanman naisip na babagsak ang langit ng isang malaking biskwit na magpapahintulot sa kanya na laktawan ang lahat ng pakikipaglaban na iyon. Ang mas nakakabaliw ay, pagkatapos maabot ang 1 at 0, pumikit ang mga mata ni Rockman. Nawala ang mga numero. Ang ikatlong mata na naglabas ng nagliliwanag na ilaw ay nagpakita ng numero 9.
At hindi ito nanatiling nakatigil. Walang paraan na patuloy pa rin ito. Ito ay dapat na pekeng. Hindi maaaring ganoon kalakas ang crystal egg. Halos mahulog ang mga mata ni Hansen mula sa kanilang mga socket. Ang mga numerong ipinakita ng ikatlong mata ay parang biro, patuloy na bumababa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, hindi. Ang aking puso. Nahawakan ni Hansen ang kanyang dibdib. Ang pagsusulit ay lumampas sa kanyang pinakamababang inaasahan. Titig na titig siya sa mga numero. Nang maabot ng mata ang figure ng isa, huminto ang oras. Natuwa si Hansen na naabot ng crystal egg ang unang lugar sa lahat ng mga bronze Geno core na umiiral. Talaga bang ganoon kalakas ito? Nagtaka si Hansen, ngunit naisip niya sa kanyang sarili, dahil ba ito sa likidong inilabas ng itim na kristal ng malikha ang itlog. Ngunit ang crystal egg ay hindi parang uri ng Geno core na maaaring ituring na pinakamahusay. Gayunpaman, gusto ko ito. Habang iniisip ito ni Hansen, sinabi ni Rockman, tapos na ang pagsusulit. Ang crystal core sa bronze Geno core storage ay naabot ang unang rango. Ipapakita ito sa bronze Geno core storage leaderboard. Gusto mo bang ipakita ang pangalan ng shelter? Hindi. Bulalas ni Hansen. Kung may makakatuklas na ang numero unong pwesto ay nakuha ng isang walang pangalang gintong shelter, ang mga super nilalang at emperador ay bibisita sa kanya ng hindi maganda sa walang oras. Ang mga Geno core ay maaaring ma-level up, at ang pag-abot sa isang napakataas na rango sa bronze Geno core storage ay mag-aakit ng maraming atensyon sa kanya. Lalo na para sa crystal egg. Hindi ito nakipaglaban, at naabot nito ang unang lugar sa pamamagitan ng isang simpleng pagsusulit. Masyadong nakakagulat ito, at walang duda na magugulat ang buong santuwaryo ng ikaapat na Diyos. Kabanata 1384. Black Mountain God, bakit ka patuloy na nanggugulo sa akin? Hindi ba mas mabuti na hamanin mo si Real Demon, sa halip? Sa loob ng Geno core storage, isang eleganteng espiritu ang nakikipag-usap sa isang nilalang na may itim na pakpak. Sisirain ng aking Heartwheel ang iyong King Bell at aangkinin ang nararapat nitong lugar sa tuktok ng leaderboard, sabi ni Black Mountain God. Ang aking kampana ay malapit ng maging isang Silver Geno core, at kapag nangyari iyon, si Real Demon ang magiging koronado bilang numero 1. Kaya, bakit hindi ka tumigil sa panggugulo sa akin at hamanin mo na lang siya? Sabi ni God King. Pero gusto kong talunin ka bago ka makakuha ng Silver Geno core. Ikaw ang aking kaaway, hindi mo ba nakikita? Pakiusap ni Black Mountain God. Nagniwi si God King at sinabi, pero natalo na kita ng 100 beses ng sunod-sunod. Hindi ka pa ba napapagod? Sumagot si Black Mountain God, sa pagkakataong ito, talagang hindi ako matatalo. Ipinatawag ni Black Mountain God ang isang Geno core na halos kapareho ng isang gulong. Pagkatapos, pinaikot niya ito patungo kay God King. Hanggat narito ako, hindi ka kailanman makakakuha ng unang pwesto. Ipinatawag ni God King ang isang malaking kampana sa itaas ng ulo ni Black Mountain God. Ang battleground ay nag-ugong at umalingaw-ngaw sa pag-agos ng nakakatakot na mga kapangyarihan. Habang nangyayari ito, ang leaderboard tablet sa labas ng kanilang labanan ay nagsimulang lumiwanag ng malakas. Bumaba ng isang rango ang King Bell, at sa unang lugar ay nakasulat na ngayon, Crystal Core. Ang laban sa pagitan ng dalawa ay mabilis na natapos. Pareho silang nakatayo ng tuwid, nakatitig sa leaderboard ng hindi makapaniwala. Kaninong Geno core ang iyon? Sabay nilang tanong. Hindi pa nila narinig ang pangalang iyon kailanman, at bigla na lang, naaga nito ang unang posisyon sa tuktok ng leaderboard. At alam nilang tiyak na hindi natalo si God King kahit isang laban sa sinuman. Nangangahulugan ito na naabot nito ang unang lugar kaagad pagkatapos pumasok sa Geno core storage. Ang kanilang mga gulat na mukha ay mabilis na naging mapait. Naisip nilang ang ideya na ang isang Geno core ay nakarating sa unang lugar nang hindi man lang nakikipaglaban ay hanggal. Nang magsagawa ng pagsusulit si God King sa kanyang pagdating, nagawa niyang makakuha ng isang lugar sa nangungunang 100. Iyon ay isang kahangahangang tagumpay noong panahong iyon, at kahit siya ay kailangang makipaglaban ng husto laban sa maraming kalaban upang umakyat sa tuktok. Ang bawat laban ay isang nakakatakot na pagsubok. Ganoon din ang kaso para sa lahat, halos. Walang nakarinig kailanman ng isang Geno core na nagpapahintulot sa nagmamay-ari nito na diretsong tumalon sa unang lugar. Anong uri ng Geno core ang maaaring iyon, gayunpaman? Ang tono ni Black Mountain God ay nagsimulang kumulo sa mapait na paghamak. Halos hindi na niya kayang harapin ang pagtingin sa leaderboard ngayon. Nagsikap siyang mabuti sa pangarap na makarating sa unang lugar, naglagay ng napakaraming pagsisikap araw-araw.
Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap at pinaghirapan ng mga laban, hindi pa rin niya natatalo si God King. Nasaktan siya nang makita na madaling nakamit ng isang tao ang unang lugar nang hindi man lang kumikilos ng isang daliri. Ang King Bell ni God King ay na-reinforce ng 9 beses. Ang unang lugar ay hindi gaanong mahalaga sa kanya, ngunit nagparamdam pa rin ito sa kanya ng kaunting pagkahilo sa pag-iisip kung ano ang nangyari. At mas lalong masama ang pakiramdam niya para kay Black Mountain God na alam niyang nagsikap ng husto. Para sa isang Genokor na lumitaw at agad siyang ibagsak mula sa kanyang trono, halos hindi niya maisip kung anong kapangyarihan ang maaaring taglayin nito. Nagulat ang lahat sa Genokor storage nang makita itong lumitaw sa tuktok ng leaderboard. Naging Silver Genokor ba ang King Bell? Hindi, nasa pangalawang lugar na ito ngayon. Bulag ka ba? Oo, tama ka. Pero anong uri ng kapangyarihan ang makakatalo sa King Bell? Sa tingin ko hindi nito natalo ang King Bell. Kung gayon, paano gumagana iyon? Paano nakarating ang bagong Genokor sa unang lugar nang hindi natatalo ang King Bell? Alam ko ang bawat Genokor na nasa leaderboard na iyon, tiwala ka sa akin. Pero ang bagong Genokor na iyon, hindi ko pa ito nakikita kailanman. Iyon ay bago pa, hindi pa nagagamit. Kung gayon, paano ito nakarating sa tuktok ng leaderboard? Tanga ka ba? Seryoso, wala ka bang alam? Ikorenado ito bilang unang lugar pagkatapos ng pag-spawn sa pamamagitan ng buong pagsusulit na kanilang isinasagawa. Posible ba ang ganoong bagay? Hindi ko akalain, pero iyon lang ang semi-plausible na senaryo na naiisip ko. Wow! Kaya kung totoo ang sinasabi mo, gaano ba talaga kalakas ang Crystal Core na iyon? Taya ko na pagmamayari ito ng isang super creature o ng anak ng isang emperador o kung ano paman. Tiyak, kahit na nag-generate ng Genokor na ito ang isang super creature, hindi magiging posible na makamit ang ganoong kapangyarihan. Kung totoo ito, medyo hindi patas, hindi mo ba iniisip? Baliw ito. Anong uri ng buhay ang makakagawa ng ganoong gawa? Tuldok. Ang paglitaw ng Crystal Core sa tuktok ng leaderboard ay nagpaalog sa buong santuwaryo ng ika-4 na Diyos. Kahit na ang mga nilalang na may maxed out na mga Genokor ay nagulat. Ito ay isang tunay na kahangahangang pangyayari. Pumunta at alamin kung sino ang may-ari ng Genokor na ito at alamin kung ano ang ginagawa nito. Ang mga may-ari ng karamihan sa mga malalaking shelter ay nagsimulang mag-isyo ng mga ganoong utos sa kanilang mga nasasakupan. Kahit na ito ay isang Bronze Genokor lamang, ito ay tanda ng isang tumataas na kapangyarihan na kailangan nilang ipag-ingat sa lalong madaling panahon. Mayroong isang pambihirang talento doon, isang bagay na dapat nilang malaman. Ang mga inatasang matuklasan ng pagkakakilanlan ni Hansen ay karaniwang nagpapatakbo batay sa alinman sa isa sa dalawang pangunahing layunin. Alinman ay gusto ng kanilang master na patayin ang may-ari ng Crystal Egg bago sila maging masyadong malakas, o bumuo ng alyansa kay Hansen bilang paghahanda sa kanyang hinaharap na lakas. Siyempre, ang bawat pagtatangka upang mahanap siya ay isang pagbaril lamang sa dilim. Ang pangalan ng may-ari ay hindi nakalista, at hindi rin ang shelter na pagmamay-ari nito. Gayunpaman, ang salitang Crystal Core ay nasa dulo ng dila ng lahat sa buong santuwaryo ng ika-4 na Diyos. Medyo kakaiba, kung isasaalang-alang mo ang katotohanang walang nakakaalam kung ano ang ginagawa nito. Kabanata 1385. Pinanood ni Hansen ang pagpapalakas ng kanyang Genokor. Ang bawat sinag ng liwanag ay isang reinforcement, at pagkatapos ng 9 na ganoong sinag, natapos na ang proseso. Agad na naramdaman ni Hansen na naging mas malakas ang itlog. Nang matapos si Rockman, kinuha ni Hansen ang itlog pabalik sa kanyang pag-aari. Ang hugis nito ay halos kapareho, ngunit mayroon itong prismatic glow sa loob nito. Kumikinang ito ng 9 na magkakaibang kulay. Maaari itong maging isang napakagandang hiyas. Mukhang ang aking mga genes at kasanayan ay masyadong magaling. Ang Genokor na nilikha ko ay nakakuha ng unang lugar. Mayroon bang alinlangan kung sino ang pinakamagaling? Hindi ko nga alam kung bakit ako nagulat. Medyo nainggit si Hansen. Naisip ni Hansen na ang itim na kristal ay dapat na nakatulong ng bahagya, ngunit matibay siyang naniniwala na ito ay pangunahing produkto ng kanyang sariling katawan. Gayunpaman, kahit na na-reinforce ng 9 beses, ang itlog ay hindi pa rin makapapatay ng mga nilalang ng direkta. Hindi man lang ito makapagdulot ng menor de edad na pinsala. Nagtaka siya kung paano ito maaaring maging karapat-dapat na makuha ang unang lugar ng napakadali. Dahil sa sobrang bilis na nakamit niya ang kanyang layunin na maging numero 1, medyo nalito si Hansen kung ano ang dapat niyang gawin sa susunod. Kung nakuha ng Crystal Core ang numero 1 posisyon, hindi ba masyadong malayo ang Bulwark Umbrella?
Mas nailigtas nito ang aking buhay kaysa sa itlog pagkatapos ng lahat. Nagtaka si Hansen kung ano ang magiging resulta para doon. Ngunit hindi pa niya gustong subukan iyon kaagad. At bukod pa doon, kailangan niyang tanggapin muna ang isang hamon. Kung hindi pumasok si Hansen, hindi niya kailangang sumunod sa kota ng Geno Core Storage. Ngayon na pumasok na siya, gayunpaman, kinakailangan siyang makipaglaban ng hindi bababa sa isang beses bawat buwan upang mapanatili ang kanyang posisyon. Kung matatalo siya sa isang laban, ang kanyang siyam na reinforcement ay mananatili pa rin. Ngunit kung hindi siya sumunod sa kota na isang beses bawat buwan, at hindi siya lumitaw upang makipaglaban sa isang hamon, ang mga reinforcement ay mawawala at kailangan niyang magsimula muli, nang walang benepisyo ng paglaktaw sa pagsusulit. Kaya, kahit ano paman, kailangan ni Hansen na patakbuhin ang Shadow Shelter at panatilihing gumagana ito upang makalaban siya ng hindi bababa sa isang beses bawat buwan sa Geno Core Storage. Gayunpaman, hindi lahat ng Geno Core ay maaaring homanin siya. Tanging ang mga core na nasa loob ng isang antas ng kanyang sarili ang maaaring homanin. At dahil ang Crystal Core ay numero 1, ang mga hamon na makakalaban sa kanya ay kailangang nasa loob ng bracket na 1 hanggang 10. Kahit na ito ay isang beses lamang sa isang buwan, sa huli ay papasok din si Hansen ng kanyang Bulwark Umbrella, at ang parehong mga kinakailangan ay gagamitin sa iyon. Ngunit nag-stack ang mga ito, at nangangahulugan iyon na kailangan ni Hansen na makipaglaban ng 2 beses sa isang buwan. Bukod pa rito, sa huli ay bubuo si Hansen ng isang Geno Core para sa Blood Pulse Sutra at ang kanyang Super King Spirit. Habang nangangahulugan iyon na kailangan niyang makipaglaban ng 4 na beses sa isang buwan, hindi iyon ang pinakamalaking problema niya. Sa halip, magiging isang pakikibaka ang pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan. Habang iniisip ito ni Hansen, biglang nagsalita si Rockman sa kanya. Sinabi niya, ang King Bell ng pangalawang ranggo ay nais na homanin ka. Ang Heartwheel ng ika-4 na ranggo ay nais na homanin ka. Sinabihan si Hansen na hindi bababa sa 7 iba pa ang nais na homanin siya. Wala sa kanila ang masyadong nagmamalasakit sa pagiging unang lugar, sa halip, gusto lang nilang malaman kung anong kapangyarihan ang hawak ng mailap na Crystal Core. Bukod kay Real Demon at sa nakikipaglaban sa numero 9, lahat ng nangungunang 10 ay humiling ng laban kay Hansen. Tiningnan ni Hansen ang listahan ng mga kakompetensya at nag-isip kung sino ang dapat niyang labanan muna. Hindi naman parang maiiwasan niya ang laban. Kung hindi siya lalaban, ang kanyang mga reinforcement ay aalisin at babalik siya sa kanyang pinagmulan. Hindi siya natatakot, gayunpaman. Mayroon si Hansen na maraming tiwala sa kanyang sarili, at hindi niya iniisip na may sinuman sa Bronze Geno Core tier ang makakatalo sa kanya. Kahit na kailangan niyang labanan ang anak ng isang emperador na may Bronze Geno Core, hindi matatakot si Hansen. Mayroon siyang kakayahan. Ngunit kahit si Hansen mismo ay nais na subukan ang mga kapangyarihan ng Crystal Core ngayon. Napabuti ito ng malaki, ngunit kung ano ang mga pagpapabuti na iyon, hindi niya malalaman hanggang sa subukan niya ito sa labanan. Kaya, nagpa siya si Hansen na tanggapin ang hamon mula sa Heartwheel. Siya ang pinakamataas na ranggo sa mga miyembrong nagmula sa Sacred Shelter. Patuloy pa ring naghahangad ng paghihiganti si Hansen sa nangyari sa Hidden Valley. Hindi niya sasayangin ang anumang pagkakataon upang maghiganti sa mga taong nakatira sa masamang lugar na iyon. Naghahanap siya ng dugo. Siyempre, ayaw ni Hansen na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Kung malaman nila kung sino siya at habulin siya, ang Shadow Shelter ay masisira sa walang oras. Pinakamabuti kong itago ko ang aking pagkakakilanlan. Nagsuot si Hansen ng isang hanay ng mga armor at tinanggal ang anumang mga piraso ng pananamit o damit na maaaring magbigay ng kanyang pagkakakilanlan. Tinanggihan ang hamon. Ang ninanais na kalaban ay tumanggap ng ibang hamon. Nalungkot si God King nang marinig ito. Gayunpaman, naiiba ang reaksyon ni Black Mountain God dahil narinig niyang sinabi ng kanyang Rockman, tinanggap ang hamon. Tinanggap ng ninanais na kalaban ang iyong kahilingan sa hamon. Pagkatapos ay nagbaluktot ang Bronze Geno Core tablet upang bumuo ng isang uri ng black hole. Ito ay isang tunnel na magdadala sa mga kalaban sa kanilang itinalagang lugar ng labanan. Iwinagayway ni Black Mountain God ang kanyang itim na pakpak at hindi nag-atubiling 1 segundo bago lumipad sa tunnel. Pagdating, sinuri ni Black Mountain God ang lugar ng labanan. Ito ay isang sinaunang lungsod, kalahating nalibing sa gitna ng isang desyerto. Ang isang aura ng misteryo at lihim ay nag-uumapaw sa kapaligiran ng lugar na iyon, na nagpapahiwatig ng isang ligaw at hindi pa nasa salaysay na kasaysayan na nakalibing sa ilalim ng mga buhangin nito.
Ang mga kapangyarihan ng mga Geno Core ay pawang magkakaiba, kaya nagbabago ang mga battleground upang umangkop sa mga hamon at maiwasan ang anumang mga hadlang sa kapaligiran sa mga core. Pagkatapos ay nakita ni Black Mountain God ang kanyang kalaban na lumitaw mula sa isa pang itim na void tunnel. Ikinulong niya ito sa kanyang paningin. Kabanata 1386. Kumunat ang noo ni Black Mountain God nang makita ang kanyang kalaban. Ang nakikita lang niya ay isang itim na anino, at hindi man lang niya makita ang mukha ng kanyang kalaban. Ginamit din ni Hansen ang Dunction Aura upang itago ang kanyang buong katawan dahil umabot na ito sa antas na iyon. Maaari siyang makita ng maayos kung ang kanyang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya. At para lang sigurado na hindi iyon gumana, nakasuot siya ng armor. Mayroong palaging pagkakataon na ang kanyang kalaban ay may Geno Core na makakapagpalakas ng kanilang paningin, kaya sinigurado niyang magsuot ng armor kung sakaling mangyari iyon. Ang pangalan ko ay Black Mountain God. Nagmula ako sa Sacred Shelter. Sabihin mo sa akin, ano ang pangalan mo? Hindi makita ni Black Mountain God ang mukha ng kanyang kalaban, at hindi rin niya masasabi kung ang anino ay isang espiritu o nilalang. Ang katotohanang maaaring siya ay isang tao ay hindi man lang pumasok sa isip ni Black Mountain God. Gusto niyang maging numero 1 higit sa lahat at hindi siya gaanong interesado kung sino ang kanyang kalaban. Sa kasamaang palad, sinabi sa kanya ng Sacred Shelter na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maalis ang bagong karibal na ito, kaya kailangan niyang magtanong. Hinagis ni Hansen ang crystal egg patungo sa kanyang kalaban. Dama po ito sa hangin, umiikot na parang bala habang patungo ito. Nagulat si Black Mountain God upang sabihin ang hindi bababa. Hindi niya inaasahan ang ganoong pagmamadali mula sa kanyang kalaban, at dahil ang numero 1 Geno Core ay papunta na sa kanya, mabilis niyang ipinatawag ang kanyang heart wheel. Siya rin ay isang nilalang. Kung mamamatay siya roon at doon, mamamatay siya roon at doon. Malapad ang radius ng dilaw na liwanag ng heart wheel. At sa liwanag na iyon, ang crystal core ay nagyelo ng husto. Pareho silang nagulat nang makita na tumigil ang itlog ng ganoon. Pareho nilang inaasahan ang higit pa mula sa numero 1 Geno Core. Lalo na nagulat si Black Mountain God sa ganito, samantalang si Hansen ay nalungkot kaysa sa anumang bagay. Inaasahan niya ang isang mas magandang pagganap, isinasaalang-alang na na-reinforce ito ng 9 na beses. Hindi makapaniwala si Black Mountain God na halos tapos na ito. Ipinatawag niya ang kanyang heart wheel ng mas malakas pa, kumpiyansa na naitigil niya ang itlog ng tuluyan. Ang heart wheel ay isa sa mga pinakamahusay na bronze Geno Core sa santuwaryo, at sa ilalim ng liwanag na inilabas nito, nagsimulang matuno ang crystal core. Paano ako naging numero 1 gamit ang isang ganitong kalokohang Geno Core? Alam na ngayon ni Hansen na kailangan niyang magtrabaho ng husto kung gusto niyang manalo. Hindi makapaniwala si Black Mountain God na nasira niya ang Geno Core gamit ang kapangyarihan ng kanyang heart wheel. Isang error ba iyon ng Geno Core storage? O swerte lang ba ako na nagmamay-ari ng isang bagay na tumatama sa kahinaan ng crystal core? Pagkatapos ay lumipad si Black Mountain God sa hangin. Mayroon siyang isang tagsibol sa kanyang hakbang, at nais niyang matuno ang itlog hanggat maaari, at bawasan ito sa wala kundi alikabok sa hangin. Ang balat ay kalahating natunaw nangyari ito. Dahil sa patuloy na pagtaas ng dami ng liwanag, hindi ito magtatagal. Tiyak na magiging game over na sa lalong madaling panahon. Gusto ni Hansen na salakayin si Black Mountain God at ihinto ang ginagawa ng heart wheel. Doon, magagamit niya ang kanyang buong kapangyarihan, at kumpiyansa pa rin siyang matatalo niya ang may pakpak na kriminal. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Hansen doon para maghiganti. Hindi siya muling matatalo sa isang kaalyado ng Sacred Shelter, at higit pa rito, bibigyan sila ng unang lugar sa leaderboard. Ngunit pagkatapos, biglang naramdaman ni Hansen na parang naglalabas ang kanyang crystal core ng isang kakaibang kapangyarihan na siya lang ang nakakaramdam. Nagulat si Hansen, at ang panunood sa kanyang natutunaw na itlog ay patuloy na nagpuno sa kanya ng isang kakaibang sensasyon. Naisip niya sa kanyang sarili, ang crystal core ay parang itlog, at karamihan sa panahon ay tinatawag ko itong itlog. Paano kung talagang itlog ito? Paano kung mayroong isang bagay sa loob nito? Nararamdaman ni Hansen na lumalakas ito, kaya tumigil siya sa paghabol kay Black Mountain God at tumitig lang sa crystal core. Wala ni isang ideya si Black Mountain God kung ano ang nangyayari, ngunit naniniwala siyang maganda ito. Tuwang-tuwa siya sa kanyang sarili, at nagniwi ng may tuwa, Ito ba ang unang rango na Geno Core? Ngayon ang araw na magiging numero 1 ako dahil lubos kong pupuksay ng bagay na ito. Muhaha! Tumayo si Hansen sa tuktok ng isang nabubulok, nasa siren ng buhangin na tore, pinapanood ang pagkatunaw ng kanyang mahalagang itlog.
Ang balat ang natutunaw, at tiyak na masasabi na ngayon ni Hansen na mayroong isang makapangyarihang nananahan sa loob nito. Katsa! Sa wakas ay nagsimulang gumuho ang balat ng itlog, at mula sa mga lugar kung saan nahulog ang mga bahagi ng balat sa lupa, ang matinding sinag ng liwanag ay nagniningning paitaas. Ano ang nangyayari? May nagbabago ba? Nauna ba ako sa aking sarili? Kumunat ang noo ni Black Mountain God, ngunit medyo sigurado pa rin siya sa kanyang kakayahang talunin ito. Ang Geno Core ay nakaupo sa liwanag ng matagal na panahon. Para itong langgam sa ilalim ng magnifying glass, at alam niyang dapat itong nawasak na ngayon. Mayroong tiyak na mali. Pagkatapos ay naglagay ng mas maraming kapangyarihan at lakas si Black Mountain God upang sirain ang itlog. Gusto niyang mawala ito ng tuluyan, sakaling may mangyari pang iba. Mas maraming bahagi ng balat ang nagsimulang gumuho sa wala sa ilalim ng liwanag na iyon, at ang buong komposisyon nito ay naging mas manipis. Ngunit sa huli, nakuha ni Black Mountain God ang kanyang nais. Ang itlog ay ganap na gumuho sa wala, at parang isang natapakan na itlog ng isang nakalimutang nilalang sa buhangin. Tiningnan ng dalawang nakikipaglaban ang sirang itlog at napansin ang isang jade-like na bagay na nananahan sa loob nito. Kakaiba, wala itong kulay. Nagulat si Hansen nang makita ang kanyang itlog na ganoon ngayon. Ang bagay sa loob ay isang balangkas, ngunit parang binubuo, hindi katulad ng natitirang bahagi ng itlog. Halos parang isang Buddha, ang mga binti ay nakakross sa lotus pose. Gayunpaman, naglalabas ito ng isang kakaibang aura. Ang isa na parehong kabanalan at tunay na kasamaan. Nagulat si Hansen nang makita ito, at naisip niya sa kanyang sarili, na basag ba ito ng masyadong maaga. Dapat bang maging isang Buddha ito, ngunit ang balangkas lang nito ang naiwan dahil sa liwanag. Kabanata 1387. Hindi nakita ng Black Mountain God ang kapangyarihang nananahan sa jade na balangkas na iyon. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang mag-ingat dahil ito ang numero 1 Geno Core na kanyang kinakaharap. Ginamit ni Black Mountain God ang Heart Wheel upang lalo pang basagin ang mga natitirang bahagi ng itlog at ang balangkas sa loob. Kakaiba, ang nagninangas na liwanag ay tila wala ng epekto dito. Sa halip, pinagkalooban lang nito ang balangkas ng kung ano ang mukhang isang nagniningning na Amerikana ng gintong pintura. Halos para bang ginagawa nitong banal ang bagay. May kumislap sa mga walang laman na socket ng jade na balangkas, at nagliwanag ang mga ito tulad ng mabagal na pag-ikot ng isang lumang CRT television na nag-iinit. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang pares ng mga mata ang balangkas, na parang gawa sa yelo. Katsa! Katsa! Nagsimulang gumalaw ang balangkas, na may ilang mga tunog na parang xylophone na kumakanta mula sa mga tumutunog na kasukasuan nito. Maliit ang balangkas, tulad ng isang maliit na pygmy. Ngunit parang buhay na buhay ito, tulad ng isang tunay na nilalang sa sarili nito. May mga subtleties sa paggalaw nito, at may detalye sa pisikal na anyo nito. Sa ilalim ng liwanag na iyon, nagsimulang maglakad-lakad ang balangkas sa mainit na buhangin patungo kay Black Mountain God. Nagmamadali ang jade na balangkas, na ang mga maliliit na binti ay nag-iiwan ng isang maliit na landas na parang langgam sa buhangin. Naalala ni Black Mountain God ang Heart Wheel at pinanood ang paglapit ng pygmy. Wala siyang ideya kung ano ang aasahan mula sa maliit na nilalang na may balangkas, ngunit alam niyang mas gugustuhin niyang ipagsapalaran ang pagbasag ng kanyang Heart Wheel kaysa ipagsapalaran ang pagkamatay niya. Pang! Pinanood ni Hansen ang pygmy na tumama sa Heart Wheel. Hindi nabasag ang Heart Wheel, at pagkatapos ng pagtama, hinaila lang pabalik ng pygmy ang kamao nito. Pagkatapos, ang mga mata ng walang laman na nilalang ay naging madilim at kakaiba. Iyon lang ba iyon? Tumawa si Black Mountain God, iniisip na nakita na niya ang lahat ng nakakatakot na alok ng itlog. Gusto niyang gamitin ang kanyang Heart Wheel upang umatake sa susunod, ngunit bigla niyang napagtanto na nawala ang lahat ng kanyang kontrol. Tumingin siya sa dulong bahagi ng Heart Wheel, kung saan hinawakan ng pygmy, at napansin niyang nagiging yelo ito. Ang matinding lamig ay mabilis na nagkalat sa buong sandata hanggang sa ang buong bagay ay natakpan ng solid at hindi masisira na yelo. Pagkatapos ay nawala ang lahat ng kapangyarihan ng Heart Wheel at nahulog sa buhangin sa ibaba. Blurg! Nagdere ng dugo si Black Mountain God at nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib na parang isang scalpel ang binasag sa kanyang puso. Alam ni Black Mountain God ang pakiramdam na ito, dahil nangyari na ito noong huling beses na nawasak ang kanyang Heart Wheel. Ngunit naruroon pa rin ang Heart Wheel, at ang katotohanang nararamdaman niya ang pinsalang ito ay naguluhan siya. Sa labanan, kung ang isang Geno Core ay nawasak, automatikong matatapos ang laban. Mayroong isang sistematiko, sa pilitang pag-urong na ipinataw sa mga nakikipaglaban. Ngunit dahil naruroon pa rin si Black Mountain God, nangangahulugan iyon na naruroon pa rin ang core.
Na-render lang itong hindi gumagana. Bigla, lumitaw ang Panginoon ng Pigmy sa harap ni Black Mountain God. Hinampis ni Hansen ang kanyang kamao patungo sa naguguluhang nilalang dahil tiyak na maghahanap ng paghihiganti ang isang nilalang na tulad nito sa isang araw. Hindi siya dapat payagang mabuhay. Hindi magdadalawang isip si Hansen at hindi siya magpapakita ng awa. Hindi niya kailanman ipapakita ito sa anumang nilalang na nangako ng katapatan sa Sacred Shelter. Susuntukin niya ito ng malakas. Maaaring i-forfeit ni Black Mountain God ang laban at umalis anumang oras na gusto niya, ngunit sinamantala ni Hansen ang kanyang pagkalito. At ngayon, mayroon siyang isang pagkakataon upang tapusin ang mga bagay, isang maliit na pagkakataon na hindi niya dapat palampasin. Kung hahawakan mo ako, hahabulin ka ng sacred, sabi ni Black Mountain God. Napagtanto niyang huli na para makatakas siya, kaya ang pagmamakaawa ng ilang salita ang tanging magagawa niya. Hayaan silang dumating. Masaya ako sa hamon. Pagkatapos noon, hinampis ni Hansen ang kanyang kamao. Hinampis din ni Black Mountain God ang kanyang kamao upang gantihan, ngunit nang magtama ang dalawa, nagulat ang kawawang nilalang. Pakiramdam ng may pakpak na kriminal na parang binubuo na ito ngayon ng isang mahaba, paikot-ikot na sinulid. At ngayon, ang sinulid na iyon ay nagsisimulang magkales. Ang isang string, isang sinulid, ay nagsimulang mag-unravel ng kanyang buong pag-iral. Bago pa man siya makapagsigaw, nagkalas siya at naging isa sa buhangin ng arena. Ang super spank ay masyadong malupit. Kahit na napaklakas ni Black Mountain God, wala siyang kinakailangang kapangyarihan upang maitaboy ang makapangyarihang paghampas na naging tanda ni Hansen. Super Creature Baby Black Mountain God na patay. Walang nakuha na Beast Soul, at ang Bronze Geno Core na Heart Will ay nasil. Ang nilalang na ito ay hindi magagamit para sa pagkonsumo. Narinig ni Hansen ang anunsyo, at kahit na ito ay isang super creature, napagtanto lang niya na ito ay isang sanggol. Umaasa siyang hindi niya nagalit ang ina nito. Matapos patayin ni Hansen ang halimaw, naglabas ng kakaibang usok ang Jade na balangkas. Pagkatapos, naging itlog muli tulad ng nanggaling dito kanina. Ibinalik ni Hansen ang Crystal Core at pagkatapos ay lumapit upang kunin ang Heart Will na nakapatong sa buhangin. Si God King at ang iba pa ay sabik na naghihintay sa resulta ng laban. Hindi nila mapanood ang pag-unlad nito, at hindi pa nila alam kung sino ang napili upang hamanin ang Crystal Core. Ang tanging magagawa nila ay panatilihing nakatuon ang kanilang mga mata sa leaderboard. Bigla, nawala ang Heart Will sa Rango 4. Nanatili ang rango ng Crystal Core kung nasaan ito. Nagulat ang lahat dahil alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. Sa conclusion ng isang laban sa Geno Core, karaniwang nananatili ang rango. Ang magandang pag-uugali ay lubos na pinahahalagahan, at ang mga kakumpetensya ay madalas na may malaking respeto sa isa't isa. Ang kamatayan ay hindi isang karaniwang pangyayari. Ngunit kung ang rango ay napunasan, nangangahulugan iyon na napatay ang may-ari ng Geno Core. Hindi ito isang magandang araw para sa mga nasa nangungunang sampung. Kabanata 1388. Kung ang isang tao ay napatay sa isang laban sa Geno Core, nangangahulugan iyon na ang isang partido ay masyadong makapangyarihan. Ang simpleng pagpatay sa tagapagmana ng isang super creature, at walang ingay, ay nagsasalita ng malaki tungkol sa lakas ng mailap na may-ari ng Crystal Core. Ang mga sanggol ng isang super creature ay mas malakas kaysa sa kanilang mga nauna, at totoo iyon para sa anumang uri ng nilalang. Gayunpaman, ang kanilang mga self-Geno Core ay natier pa rin, simula sa bronze at nangangailangan ng reinforcement. Ang Geno Core na pagmamay-ari ni Black Mountain God ay, sa kabila ng pagiging bronze, ay madalas na inihambing sa lakas ng isang gold Geno Core na karaniwang pagmamay-ari ng isang mutant creature. Marami siyang nagawa gamit ang kanyang Heart Will, at kilala rin siya sa pagiging nakaligtas sa mga engkwentro sa mga nilalang na may banal na dugo na nagmamay-ari ng Gemstone Geno Core. Ang katotohanang natalo na siya ngayon ng isang tao na nasa parehong tier niya ay nakakatakot. Halos hindi pa naririnig. Si Black Mountain God ay napatay ng walang seremonya, at si Skylord mula sa Sacred Shelter ay sabik na nais malaman kung sino ang gumawa ng karumal-dumal na gawaing ito. Sa kasamaang palad para sa lahat ng naghahanap ng paghihiganti, ang tanging taong nakakita kailanman sa taong nagmamay-ari ng Crystal Core ay patay na. Ito ay isang paksa na naging pinag-uusapan sa mga sumunod na araw. Sa buong santuwaryo ng ika-4 na Diyos, ang paksa ng laban at kung anong uri ng nilalang ang maaaring lumikha ng isang nakakatakot na Geno Core ay nasa dulo ng dila ng lahat. Marami ring hula, syempre. Karamihan sa mga ito ay naglalayong ipalagay na ang may-ari ng isang ganoong Geno Core ay alinman sa anak ng isang emperador o ang inapo ng isang berserk super creature. Kahit na si Godslayer Luo ay hindi nagtataglay ng ganoong kakilakilabot na kapangyarihan.
Wala gaanong pakialam si Hansen sa mga tsismis, gayunpaman. At pagkatapos ng napakatalinong trick na iyon gamit ang itlog, naging baliw siya dito. Gayunpaman, hindi niya kailanman makuhang gayahin ang nagawa nito. Hindi niya makuhang kumbansihin ang balangkas na lumabas na parang isang buto na pigmi mula sa impyerno. Kailangan ba itong pagkalooban ng higit pang kapangyarihan o kung ano paman? O kailangan bang masira ito ng sapat? Nagbigay si Hansen ng ilang mga hula. Kung kailangan nga itong masira, ayaw ni Hansen na sirain ito mismo. Mayroong palaging posibilidad na lumalaki ang balangkas, at ang ideya na maagang gisingin ito ay hindi maganda. Kaya, pumunta si Hansen upang saliksikin ang Heart Wheel na naging nakabalot sa yelo. Ang Heart Wheel ay kilala na isang malupit na pabilog na talam, ngunit ito ay isang walang buhay na bloke ng yelo ngayon, higit sa lahat. Ito ay ganap na nasil, at dahil bumalik ang pigmi sa itlog, ang pag-unseal nito ay isang kumpletong misteryo kay Hansen. Maaari bang i-unseal ito ng itlog, marahil? Ipinatawag ni Hansen ang kanyang itlog at inilagay ito sa yelo. Gumana ito. Ang yelo ay nagsimulang mabilis na matuno at mawala. Pagkatapos, bumalik ang gintong ningning nito, at ang sandata ay mukhang kasing lakas ng una, kumikinang sa disyerto ng araw. Ang itlog ay maaaring magpalambot ng mga bagay at ang balangkas ay maaaring magpatigas ng mga bagay. Kawili-wili, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Gayunpaman, nakakahiya ang nangyari sa Heart Wheel. Ito ay isang kahangahangang Geno Core, ngunit dahil sa pagkamatay ng may-ari nito, mananatili itong isang Bronze Geno Core magpakailanman. Ang katotohanan ang Bronze Geno Core ng isang super creature ay maaaring maihambing sa kapangyarihan ng isang Gold Geno Core ay isang nakamamanghang katotohanan na nagulat kay Hansen. Mas nakakahiya pa na malamang na hindi niya magagamit ang Heart Wheel. O hindi mababasa, hindi niya magagamit ito ng basta-basta. Ito ay isang kilalang Geno Core, at kung makikita ng mga tao si Hansen na nagmamay-ari nito, hindi na magiging mahirap na pag-isahin ang dalawa at dalawa. Kaya, pumunta si Hansen sa Spirit Hall, at doon, nakita niya sina Red Pony at Starsea Beast na umiinom ng gatas. Hindi pa rin alam ni Hansen kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng pulang kabayo. At tungkol naman sa Starsea Beast, masyadong bata pa ito para gumawa ng marami. Ang Starsea Orb na pagmamay-ari nito ay bronze lamang. Di nagtagal, napansin ni Hansen na wala siyang firepower. Walang tamang kalamnan na nagpapalakas sa kanyang mga ranggo. Halos hindi man lang makalaban si Chip Ship, at basta kapag nakakita ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya. Dapat ko bang utusan si Chip Ship na sumunod sa Sacred Shelter? Marahil ay hindi ko na kailangang makipaglaban, sa pamamagitan ng malas na sumusunod sa kanya, ibabagsak niya ito nang hindi ko na kailangang gawin ang anumang bagay. Ang bagay na iyon ay isang naglalakad na kulog, pagkatapos ng lahat, naisip ni Hansen, nang may biro. Kahit na gusto niyang gawin iyon, ang Sacred Shelter ay nasa malayo mula sa kanilang kinaroroonan. Hindi man lang alam ni Hansen kung nasaan ito. Dahil ang tupa ay kasing hina niya, malamang na maliitin din siya. Magiging isang magandang hiwa ng karne ng tupa at wala ng iba, naisip ni Hansen sa huli. Kapag nakarating na ako sa Sacred Shelter, sisiguraduhin kong dalhin si Chip Ship. Marahil ay maaari ko pa rin gamitin ang kanyang sumpa sa mga nakakadiring naninirahan sa lugar na iyon. Naaliw si Hansen sa ideya at nagpasya na sulit itong subukan. Maaari niyang hilahin ang tupa mula sa mainit na tubig kung hindi magiging ayon sa plano ang mga bagay. Hoy, kayong dalawa, alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ng isang pabor? Itinuro ni Hansen ang kanyang boses kay Starsea Beast at Red Pony. Plano ni Hansen na hayaan silang magsanay at sanayin ang kanilang sarili sa kaligtasan ng shelter at lupain na kanilang tinitirhan. Pagkatapos ng lahat, ang pagsisimula ng pagsasanay habang bata pa sila ay magbubunga ng pinakamahusay na resulta. Bilang isang nilalang, kailangan mong gumaling. Ang kasalukuyang pagiging tamad na umiinom ng gatas ay isang nakakahiyang pagpapakita. Kailangan mong tumulong at kumita ng iyong tinapay, patunayan na kayo ay mahalagang assets ng komunidad at higit pa. Nangangailangan ito ng masipag na paggawa, totoo iyon, ngunit para sa ikabubuti nating lahat, at sa inyong sarili, higit sa lahat. Pagkatapos ay dinala sila ni Hansen sa labas ng shelter upang patayin ang ilang mga primitive na nilalang upang ma-max out ang kanyang Geno Point tally. Little Red, habulin mo ang bagay na iyon. Little Star, maghanda kang pagalingin ang iyong kaibigan sa gatas. At pagalingin mo siya ng lubusan, ayaw kong makita ang isang sugat o peklat na naiwan sa kanya, okay. Habang nagkakatuwaan si Hansen sa pagiging isang coach, narinig niya ang tunog ng pakikipaglaban na umalingaw-ngaw sa malayo. Lumingon siya upang tingnan ang direksyon ng pagmumulan nito, at nagulat siya ng husto.
Kabanata 1389. Nakita ni Hansen si Dragon Lady na tumatakbo ng mabilis, at nasa kanyang likuran ay isang nakakatakot na mantis na naghahanap ng kanyang dugo. Patuloy na iniwagayway ng mantis ang mga karit nito habang tumatakbo ito sa malalaking arko na tumitama sa mga bato at halaman sa paligid niya. Hindi nagatubiling si Dragon Lady o nagbagal, at patuloy siyang tumakbo ng kasing bilis ng kaya niya, determinado na makatakas. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hinawakan ang isang itlog na kasing laki ng bola ng basketball na pagmamayari ng mantis na kanyang pinagalitan. Pagkatapos ng mixing pagtitig gamit ang kanyang Damshan Aura, nasabi ni Hansen na ito ay isang nilalang na may banal na dugo. Hindi isang maliit na kalaban para kay Dragon Lady na isaalang-alang na harapin ng mag-isa. Sa kabutihang palad, ang mantis ay isang malaki, mabagal, at maingay na nilalang. Nag-uugong ito mula sa gilid patungo sa gilid habang tumatakbo ito, sinusubukang mahuli ang biktima nito na mabilis ang paa at kasing liksi ng isang ardilya. Nahihirapan itong mahuli si Dragon Lady, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin niya lubos na makatakas sa paghabol nito. At magiging isang bagay lang ng oras bago mapagod ang chef o magkamali. Ginamit niya ang heograpiya ng kasing ganda ng kaya niya upang maitaboy ang nilalang na may karit, ngunit gayunpaman, hindi niya maalis ang paulit-ulit na mantis. Hindi naisip ni Hansen na marami siyang magagawa upang tulungan siya. Ang mantis ay isang nilalang na may banal na dugo, pagkatapos ng lahat, at kahit siya ay may mga limitasyon. At kahit na hindi nakikita ni Hansen kung anong Geno Core ang ginagamit nito, isang bagay ang tiyak, ito ay isang gemstone Geno Core. At ang pagsisikap na patumbahin ang isa sa mga iyon ay isang mapanganib na pagsisikap sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Alisin mo ang itlog. Itapon mo, sigaw ni Hansen kay Dragon Lady. Ang mga talim ng mantis ay bagong-bagong lang nakaputol sa isang buong mabatong talampas, at ang lupa ay nagguho at nag-alog. Hindi nalalapit ng husto si Hansen. Gayunpaman, hindi sumusunod ang tumatakbong chef sa kanyang utos. Sumagot siya, hindi ko magagawa iyon. Isang itlog lang na may banal na dugo. Mabuhay para makipaglaban sa ibang araw, grabe. Hindi sulit iyon. Alisin mo na lang ito. Nais ni Hansen na iligtas siya, ngunit kung hindi siya nakikinig, kaunti lang ang magagawa niya. Kahit na ibinato ni Hansen ang kanyang crystal core sa nagwawasak na insekto, mayroon itong epektibong radius na 2 metro. Hindi sapat iyon upang palambutin at gawing goma ang buong bagay. At iyon ay ipinapalagay na kaya nito. Ito ay isang makapangyarihang bagay kahit na sa mga pamantayan ng banal na dugo. Walang garantiya na palambutin ng kanyang crystal core ito ng sapat upang maging kapaki-pakinabang. Tumingin si Hansen kay Red Pony at Starsea Beast at napansin kung gaano kaliit at walang kapangyarihan ang hitsura nila. Tumakbo si Dragon Lady sa ilalim ng mga bubong ng isang kalapit na kagubatan at patuloy na tumakbo sa siksik na landscape ng mga puno. Gayunpaman, hindi ito gaanong nakaharang sa kanyang humahabol. Nagmarcha ang mantis sa mga puno, pinuputol ang mga ito habang tumatakbo ito. Ang anumang hindi nito mapuputol ay malapit ng matamba dahil sa bigat ng katawan nito. Kailangan ko ito para makakuha ng Gold Geno Core. Ipinaliwanag ni Dragon Lady ang dahilan ng kanyang mapanganib na pakikipagsapalaran habang tumatalon siya sa mga palumpong. Maraming pagkakataon para sa isa sa hinaharap. Hindi sulit ang ginagawa mo sa iyong sarili. Ano ang silbi ng pagkuha ng isa kung mamamatay ka at hindi mo na magagamit? Naiintindihan ni Hansen ang kanyang pakiusap at pagnanais, ngunit nag-aalala siya sa kanyang kawalan ng kakayahan na tulungan siya. Pero matagal na akong narito, at bagong-bago ko lang naipatawag ang Death Demon Dragon na ito. Hindi ko alam kung kailan ko ulit magagawa iyon, sabi ni Dragon Lady. She asterisk T. Ipinatawag mo ang bagay na iyon. Parang mantis ito kaysa sa dragon, pero gayunpaman, wow. Pagkatapos ay naalala ni Hansen ang kanyang espesyal na kakayahan, posible para sa kanya na ay patwag ang mga sangkap para magluto. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang kanyang sangkap ay nagiging mas mahusay kaysa sa kanya. Dapat sana ay kabaligtaran, ngunit ngayon, ang sangkap ay malapit ng lumunin ang chef. Halos makatawag pansin. Pang! Nagkamali si Dragon Lady, at natisod siya at nadapa sa isang puno na natamba ng halimaw na humahabol sa kanya. Dumating ang Death Demon Dragon sa harap niya upang samantalahin ang kanyang pagkakamali. Itinaas nito ang mga nakakatakot na talim nito, handa nang ibaba ang mga ito at patulugin siya sa isang malalim na bunganga. Nang mapagtanto ni Hansen na wala siyang magagawa, ipinatawag niya ang kanyang crystal core at ibinato ang itlog sa mga talim na handa nang bumaba. Tumalbog ang itlog sa makintab na bakal ng mga sandata nito, at pagkatapos, ang mga metal na pamutol ay naging medyo malambot.
Nilabas ni Dragon Lady ang ilang kubyertos at hinarang ang malambot na bakal gamit ang kutsilyo at tinidor. Pang! Hinarang ng kutsilyo at tinidor ang mga talam, ngunit mayroong patuloy na puwersa na bumababa sa kanya. Dahan-dahan, itinulak siya pabalik sa malambot na lupa ng sahig ng kagubatan hanggang sa makabuo ng isang kanal. Nagdere ng dugo si Dragon Lady habang tinataboy ang mga pamutol. Nawala ang hangin sa kanya at nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanya, ngunit alam niyang nakaligtas siya dahil sa pagkilos ng itlog. Ang lugar na tinamaan ng itlog ay naging malambot. Hindi napatay ng Death Demon Dragon siya sa unang pag-atake nito, kaya sinubukan nitong gawin ito muli. Muli, itinaas nito ang nakamamatay na kagamitan sa pagpatay. Kayong dalawa, umuwi na kayo. May gagawin ako pero hindi ako masyadong malayo, sinabi ni Hansen kay Red Pony at Starsea Beast na bumalik sa shelter. Pagkatapos, nag-aim siya at ibinato ang itlog sa mata ng mantis ng may katumpakan at puwersa ng isang kanyan. Pang! Tinamaan ng kristal na itlog ang mata ng mantis ng may perpektong katumpakan, na nagpapahina sa nilalang at napalampas nito ang nakamamatay na suntok na nais nitong ibigay. Tumakbo, sabi ni Hansen, pagkatapos makuha ang crystal core. Tumakbo si Dragon Lady, hawak ang kanyang sariling itlog. Mabilis siya, ngunit ang kanyang bilis ay halatang nabawasan ng bahagya dahil sa suntok na natanggap niya lang. Tiningnan ng mantis si Hansen, nagalit tungkol sa manghihimasok na nag-abala sa kanya sa pangalawang pagkakataon, ngunit patuloy pa rin itong humahabol kay Dragon Lady. Nang makita siyang tumatakbo ng napakabagal, wala nang ibang nagawa si Hansen kundi kunin ang itlog sa kanyang mga kamay. Sumigaw siya, ibigay mo sa akin ang itlog. Ibinato ito ni Dragon Lady kay Hansen at pagkatapos ay tumalon palayo sa panganib. Ang mga talam ng mantis ay malapit nang bumaba sa kanyang ulo, ngunit swerte siyang tumalon. Tumama ang mga ito sa lupa at nagangat ng alikabok, sanga, at mga dahon. Si Hansen, hawak ang itlog, ay nangasar sa halimaw. Sinabi niya, ngayon, isang tanong lang ang natitira, mantis boy, pritong o itlog. Mas lalong nagalit ang mantis, at nagsimulang tumakbo patungo kay Hansen, ang mga talam ay kumakaway mula kaliwa pa kanan, sinisira ang landscape sa pagitan ng dalawa. Mas mahina ang katawan ni Hansen kaysa kay Dragon Lady, ngunit mayroon siyang mga phoenix technique upang umiwas. Sa kasamaang palad, tila hindi posible na alisin ang mantis ng tuluyan sa ngayon. Ngunit hindi bababasa, nakaligtas siya. Patuloy na tumakbo si Hansen, na ang kanyang magagandang pag-iwas ay nagparamdam na parang isang kamanghamanghang sayaw. Ang mga pamutol ng mantis ay nagpupunit sa lupa na parang isang marahas na alon na iniwan ni Hansen. Ang laki ng mantis ay naging maswerte, sapagkat muli, ang malaki at mabagal na katawan nito ay nagpapahirap na mahuli ang ganitong kaliit at masiglang biktima. Ngunit pagkatapos, biglang tumigil sa paghabol ang mantis. At mula sa noo ng mantis, may lumitaw. Kabanata 1390. Napansin ni Hansen na ito ay isang mini-me ng Death Demon Dragon, isang eksaktong, ngunit mas maliit na bersyon ng nilalang. 3 metro ang haba nito at kulay lila. Medyo malaki pa rin ito, ngunit patunay lang iyon kung gaano kalaki talaga ang Papa Mantis. Buzz! Ang carbon copy ng Death Demon Dragon ay nag-teleport sa harap ni Hansen. Masyadong mabilis para magrehistro, o umiwas si Hansen. Dong! Ginamit ni Hansen ang kanyang bulwark umbrella upang protektahan ang kanyang sarili at maitaboy ang papalapit na hiwa ng karit ng mantis. Sa kasamaang palad, masyadong malaki ang kapangyarihan para mapaglabanan, at nawala ang kanyang hawak sa payong. Ang laki ng puwersang iyon ay napakalaki, na nagpadala sa kanya na lumipad sa hangin. Ang kanyang pagbaba ay sinalubong ng isang malakas na pagbagsak at ang kasunod na pagbagsak ng maraming puno. Nang sa wakas ay makarating siya sa lupa, ang pagbawi ng kanyang hininga ay isang pakikibaka, at isang marahas na pag-ubo ang sumabog, isang pag-ubo na nagwisik ng mga dahon sa harap niya ng dugo. Talagang isang gemstone Geno Core ito, at higit pa rito, ito ay isang replika ng sarili nito. Nagulat si Hansen, ngunit ang takot at pagkabigla ay mabilis na pumalit sa emosyon dahil sa nakita ng kanyang mga mata nang bumalik ang focus nito. Ang maliit na mantis ay nasa kanya na, ang mga karit ay nakataas, handa nang ibaba ang mga ito at tapusin siya. Nanginginig ang mga kalamnan ni Hansen sa bilis ng kanyang reaksyon ng reflex, ngunit sa kabila nito, hindi magiging sapat ang oras. Nagkamali siya, at ang kakilakilabot na mantis ay handa nang patayin siya. The Asterisk Manu. Itinaas ni Hansen ang itlog at itinulak ito upang salubungin ang mga talam. Ang mga talam ng Death Demon Dragon ay, sa sobrang pagkagulat nilang dalawa, tumigil ng husto sa kanilang paggalaw. Ang puwersa ay dapat na naitalbog pabalik sa mantis dahil natapos itong umatras.
Naisip ni Hansen na ang Gemstone Geno Core ay masyadong malaki para sa kanya upang harapin sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Masyadong malalim na ang kanyang pinasok at ang pagbawi ng Mantis ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Mas mabilis ito kaysa sa may-ari nito at handa nang bumalik kay Hansen sa isa pang pagtatangka upang patayin siya. Gayunpaman, nagsimulang tumakbo si Hansen. Dalawa lang ang opsyon, lumaban o tumakbo, at alam niyang tiyak na hindi niya ito kaya. Ang Geno Core ay sumunod sa kanya, pinupunit ang lupa sa pagtatangka na putulin ang mga binti mula sa kanyang katawan. Napansin nito kung gaano kaepektibo ang itlog ni Hansen at malinaw na nais ng Mantis na mabawasan ang posibilidad na gamitin ulit ito ng tumatakas na tao. Dahil dito, nag-aim ito sa kanyang mga binti. Kapag nawala ng paa si Hansen at hindi na makatakas, kaunti lang ang magagawa niya upang maitaguyod ang kanyang sariling kaligtasan. Ngunit pagkatapos, tumalon si Hansen at ibinato pabalik ang ninakaw na itlog kay Dragon Lady at sinabi, hindi ko kaya ito ng matagal. Kailangan mo itong ibalik. Hindi. Patuloy na gumalaw ang Lady Chef ng kasing bilis ng kaya ng kanyang mga binti, at sa ngayon, ang Death Demon Dragon at ang Geno Core nito ay nasa kanyang buntot na. Alam ni Lady Dragon na hindi niya kaya itong labanan o panatilihin ang bilis na sa huli ay maiiwan sila sa likod, kaya ibinato niya pabalik ang itlog kay Hansen. Ano? Wala rin akong kakayahan. Ikaw ang kumuha sa akin dito, ngunit hindi ako magiging biktima. Hay! Sa sandaling mapunta ang itlog sa kanyang mga kamay, ang Geno Core ay kumakagat sa kanyang puwit. Mabilis niyang ibinato pabalik ito. Naglalaro na sila ng larong tagwan na nagpatuloy ng ilang sandali. Sa wakas ay natapos ito nang makuha ng nagwawalang Geno Core ang itlog sa pagitan ng kanilang pagbabato. Sweet, naibalik na ito sa tunay na may-ari nito. Paano kung tumakas tayo at maghanap ng ligtas na lugar? Sabi ni Hansen, kasunod ng isang iniksyon ng labis na kailangang kaluwagan. Alam ni Dragon Lady na hindi na niya ito makukuha ngayon, gaano man niya gustong gawin iyon. Kaya, nagpasya lang siyang sundan si Hansen. Ngunit ang kaluwagan at pag-asa sa kaligtasan ay panandalian lang. Matapos maibalik ang itlog sa may-ari ng Geno Core, ipinagpatuloy nito ang paghabol. Mukhang ayaw nitong hayaan silang umalis. Naibigay ko na sa iyo ang gusto mo. Grabe, ano pa ang gusto mo sa amin? Alam ni Hansen ang tungkol sa galit at pagnanais na maghayganti. Nagulat siya nang makita na bumalik ang Mantis para sa kanila, ngunit alam niyang hindi sana siya dapat nagulat. Hindi rin siya ang tipo ng tao na nagpapabiye sa mga pagkakamali. Ano man ang kaso, nagkamali ang mga bagay. Mas malala ang kondisyon ni Hansen kaysa dati. Sa kanyang pananatili sa santuwaryo ng ikaapat na Diyos, ang panganib na dumarating para sa kanya ay patuloy na tumataas. At ngayon, ang pinakabagong banta ay ang pinakamasama pa. Talagang hindi niya alam kung makakaligtas siya. Nang makita ang Geno Core sa likuran nila, ipinatawag ni Hansen ang kanyang Gold Dragon Lock upang makita kung kaya nitong itali ang Mantis at wakasan ang paghabol nito. Natisod at nahulog sa lupa ang Mantis Geno Core sa sandaling makarating ang lubid dito. Ngunit hindi ito nagtagal. Ang buong katawan at carapace ng Mantis ay nagsimulang namamaga at lumaki na parang nag-i-inflate. Walang silbi ang lubid upang labanan ito at parang malapit ng mapunit. Tumakbo. Sigaw ni Hansen, pinagpatuloy ang nakakapagod na paghabol. Talagang masyadong malaki ang banta ng Mantis, at kahit ang kanyang Gold Geno Core ay hindi magkakapantay ng mga posibilidad. Sumunod si Dragon Lady kay Hansen, at nakita rin niya kung paano hindi magtatagal ang lubad. Dati, ang mga kordon nito ay kasing kapal ng 3 daliri, ngunit ngayon, 1 daliri lang ang kapal nito, masyadong naunat ito. Ibinato ni Hansen ang Geno Core, ayaw niyang makita itong masira ng walang kabuluhan. Ngunit nang mawala ito sa Geno Core, ipinagpatuloy ng Mantis ang paghabol. Isa lang ang pagkakaiba ngayon, at iyon ay ang katotohanang wala ng plano si Hansen. Wala siyang maisip na solusyon. Umalis ka na. Dapat ko talagang linisin ang sariling gulo ko. Tumigil si Dragon Lady at hindi man lang naghintay ng sagot. Lumingon siya, kinuha ang kanyang mga sandata na kubyertos, at tumakbo patungo sa nagwawalang Geno Core. Dong! Ang kanyang kubyertos ay nabasag sa isang iglap, at ang kanyang Geno Core ay nawasak. Ipinadala siya na nagguho sa mga puno ng kagubatan, habang ang dugo ay tumulo mula sa kanyang bibig. Hindi naisip ni Hansen na magtatagal pa siya, at nasaktan siya nang makita siyang sumuko sa ganoong kapalaran. Ang kanyang Geno Core ay nawasak, at may isang malaking butas sa kanyang dibdib. Ikinabot mo ba ang iyong Geno Core sa shelter? Tanong ni Hansen. Hindi sumagot si Dragon Lady, at sinabi lang niya, huwag mong hayaang walang kabuluhan ang sakripisyong ito. Umalis ka na ngayon, bago pa mahuli ang lahat.
Nang makita na muling sumusulong ang Geno Core sa chef, ibinato ulit ni Hansen ang kanyang lock dito at sinabi, hindi. Mayroon kang bawat pagkakataon na mabuhay. Magkasama tayo ngayon, kaya huwag kang sumuko at itapon ang iyong buhay ng napakadali. Nakakahiya namang mamatay bago ka pa makapag-asawa. Marami pang sinabi si Hansen upang subukang kumbansihin siya, ngunit ang Geno Core ay malapit ng mapalaya at muling mag-commit sa pagpatay sa dalawa. At di nagtagal, dumating sa harap nila ang tunay na katawan ng Mantis. Ang matayog na taas nito ay naglagay kina Hansen at Dragon Lady sa anino.